imbis nga na dapat mainis o magalit ang administration sa Senado, dapat nga magpasalamat pa sila because sila ay kumbaga parang inililihis, no, pansamantala sa isang impending defeat, no, if ever the impeachment trial will proceed. Sinabi kamakailan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team, Prof, na kung sakali mang hindi uusad sa Senate Impeachment Court, itong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, abay dudulog sila sa Supreme Court. Anong masasabi mo? Well, yun naman karapatan naman nila, no? That's one of their prerogative basically, pero we need to understand, no? Basically na itong impeachment naman natin and based on the Constitution, the ultimate or the sole authority to conduct and to proceed with an impeachment trial rests solely on the power of the Senate. Now, if they're going to come up with another means, no, another sabihin na natin constitutional mechanism or a legal recourse for them to be able to really proceed and go on with the impeachment, ang final arbiter naman talaga rito will be the Supreme Court. Pero I doubt it, no, if the Supreme Court will actually come up with a different take on it when in fact the Constitution is very clear on who really has the authority in the impeachment proceeding. So kasi kung babalik tanawan natin, ang medyo may mali din naman talaga rito yung Kongreso, no? Dahil nga yung kanilang pagpa-file unang-una mali to begin with, no? Dahil alam naman nila, and I'm definite na alam nila to na meron talagang 12-month ban sa isang impeachment file or filing of an impeachment, and yet they still proceeded with it. And again, hindi rin nila nakita yung or hindi nila maaring na-overlook nila yung time element, no, na kung saan nagkaroon nga tayo ng elections and then eventually nagkaroon ng pag-delay, no, or pagkaantala. And this is, I believe, not really something na ginusto naman din talaga ng Senado, pero it was brought about by circumstances, and syempre nandun na rin yung lack of material time for them to be able to conduct the impeachment proceeding. Pero hindi ko sinasabi na hindi dapat, kasi maliwanag ang position natin dito, no, from the very beginning, and I think even the Vice President would want this impeachment proceeding to continue only for her to demonstrate and to show in the right venue at the right time kung ano ba talaga yung nangyari at kung paano nila talaga ipapaliwanag, no, yung kamalian dito na sinasabi ng administration para once and for all malinis, no, yung kanyang pangalan sa isipan ng ating mga kababayan. So far naman, Prof, sa inyo pong naoobserbahan ay nakabatay ang nagiging proseso ngayon. Dito sa ating konstitusyon, wala po kayong nakikitang mga nagagawang paglabag ng Senate Impeachment Court hinggil nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga ang parating sinasabi ng kabila ay dinedelay. The way I see it, to be honest, I think kung titignan natin, I think it's the administration that is being given by the Senate ample time for them to be able to come up with more evidences perhaps against the Vice President, considering na yun nga, kung titignan natin ang impeachment committee is really more of a numbers game, and it's really more of alliances. I think mas nagiging maliwanag after the 2025 elections that the numbers clearly favored acquittal, no? And kumbaga itong pagdidelay na to, kung pagdidelay man to na ginagawa ng Senado, is really an act of the Senate to save the face of the administration from an impending defeat, no? Considering the numbers that they have. And yeah, if you're going to ask me kung meron ba talagang constitutional provision na nilalabag,
I don't see any. Primarily because, like I said a while ago, no, the sole authority to conduct and to implement impeachment trial and proceedings rests solely on the Senate. And itong mga ginagawa nila na to, no, I think is also based on the Senate rules on impeachment primarily. Kagaya nga nitong yung sinasabi nila na hindi po pwedeng tumawid, no, yung isang previous Congress with the same agenda or the same sabihin na nating unfinished business to a new Congress. Maliwanag din naman yon do sa Senate Rule number 44, no. So I think yun nga lang, siyempre may pagkakaiba, no, yung sabihin na nating perception ng mga tao na gusto talaga itong matuloy agad-agad, at doon naman sa punto de vista na legal at technical na hindi talaga tayo po pwedeng basta-basta umariba, no, sa isang proceeding na in the end, no, nag-iingat din naman ng Senado dahil baka sila ang masunog dito doon sa legal team ng ating Vice President if they will be proceeding with it, and makikita na talagang may technical and legal loopholes na maaring ito yung maging, sabihin na nating pambala, no, ng prosecution, ng defense. Baka ang lalabas dito na magiging kahiya-hiya yung Senado, and I think they're also trying to avoid that scenario here. Oo, ang sinasabi ng House Prosecution Team o ng iba't ibang mga kritiko ay gusto lamang malaman ng taong bayan nila yung totoo hinggil nga po dito sa mga akusasyon na binabato laban kay Vice President Sara Duterte. Problema ba yan, Prof, kung hindi maitutuloy yung impeachment at meron pa bang ibang pamamaraan para malinawan? Anyways, ang ating Vice President naman nakapag-plead na ng not guilty, napiliwanag na niya doon sa kanyang mga dokumentong ipinasa nga sa Senate Impeachment Court at tinatawag nga niya itong scrap of paper. Prof, ano masasabi mo? Yes, basically, no, kung makikita rin naman natin, yung ating Senado naman, hindi ko alam din kung kung anong gusto nilang tignan. Yes, for me, maraming maraming paraan para talaga isiwalat or ilatag ng ating ikalawang pangulo kung ano ba talaga yung mga nangyari, ano ba talaga yung dahilan at punot dulo nitong pagdinig na to, no, lalong-lalo na sa impeachment. Pero kung titignan natin, I think parang mutin academic na, no, dahil nga doon sa mga nakaraang pagdinig, no, it's already the Ombudsman and the COA who already said, no, and already mentioned that there was really no irregularity, no, particularly on the use of the confidential fund. So I really don't know what really precipitated the Congress to conduct another hearing when in fact I don't know if they're going to be presenting new evidences, no, in this impeachment. Kung tutuusin, may mga ahensya na nagpatunay na wala naman talagang irregularidad doon sa paggamit ng pondo. And siguro, mas maganda natin tignan dito, na paulit-ulit natin sinasabi is, bakit yung Office of the Vice President lang? Okay. And bakit ito lamang ang tinitignan natin, 125 million? But why are we not looking at the billions and billions of money that is being used by the administration for sabihin na natin yung mga iba't ibang klase ng mekanismo, no, na talagang ang punot dulo naman talaga pamumulitika lamang. So bakit hindi natin yun din tignan? So I think yung tinatawag ditong fairness and equity hindi na ibibigay sa ating ikalawang Pangulo. And ako, naniniwala ako nung sa binanggit, and it's a good thing that the Vice President already mentioned this in one of her interviews, I think sa Russia, no, nung sinabi niya na lahat ito ginagawa because she is the front runner for the 2028 elections. So sa political science, may tinatawag tayong political decapitation. Kung sino yung matunog at malakas, yun ang unang-una mo dapat binabangga at pinapahina. Hindi para, syempre, para lumakas yung iyong laban,
heading into the next elections. And I think this is precisely what the administration is doing. No, they're already pressing on the alarm or the panic button this early because they know and the numbers are clearly showing that the vice president has it. And I think if this impeachment trial will proceed and if it will result into an acquittal, no, sa totoo lang, mas makakasama ito sa administration. Kaya nga binabanggit ko kanina na imbes nga na dapat mainis o magalit ang administration sa Senado, dapat nga magpasalamat pa sila because sila ay kumbaga parang inililihis, no, pansamantala sa isang impending defeat, no, if ever the impeachment trial will proceed. Opo, at bago ko lang ipasa kay partner at Prof, ang sinasabi din ng kabila, para bang nilalayo, no, nung Senado yung talagang pinaka main purpose. Tulad ng nabanggit natin kanina, gustong malaman. Nakikita mo bang gano'n? Nilalayo ng Senado yung mismong pinakalayunin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? No, I don't think so. Kasi if in the first place, kung talagang inilalayo, siguro dapat pagsampa pa lang nito sa kanila, talagang sinabi na nila outright, we cannot proceed with the impeachment, so on and so forth, because of these reasons, blah, blah, blah. I mean, hindi kasi yun ang nakikita natin. Ang tinitignan natin dito is, number one, yung pag-iingat din ng Senado. No? Kasi kung ito ay magpapatuloy at kung may mga, yun nga sabi ko kanina, mga technical loopholes na maaari talagang i-penetrate at sabihin na natin i-accentuate nung kalaban, ang lalabas na meron ditong problema yung impeachment court na. And syempre, mawawala na rito yung mawawala na rito yung sisi doon sa Kongreso kasi kumbaga sinimulan na ng impeachment body, particularly the senator judges, yung pagdinig, no? And then kung meron palang irregularity, meron palang technical problem or legal loophole, lalabas sila yung kahiya-hiya dito. And yun ang isang bagay na kinakailangan kung siguro ipailiwanag din sa ating mga kababayan ng isang impeachment trial needs to satisfy yung tinatawag nating sufficiency in form and in substance, no? So kinakailangan talaga may sustansya, to begin with, pero kinakailangan masatisfy din niya yung tamang reglamento, yung tamang proseso, because remember, we are trying to impeach an elected official here, no? Hinalal ng taong bayan, binigyan ng mandato, tapos tayo ngayon ay nandito para siya ay tanggalin doon sa kanyang posisyon. At hindi lamang yun, it may also result and it will result in a perpetual ban from her from performing any other official governmental function. And so mabigat ito, mabigat itong accusation. And so kaya nga kinakailangan every step that the Senate will take, especially now that the ball is already on their court, should be meted out with caution, with precise decision making, no? Hindi pwedeng padalos-dalos, lalo na kung nakikita nila na magaling at very able, the way I see it, very able yung defense panel, yung defense team na binuo ng ating ikalawang Pangulo. I think the more na dapat talagang mag-ingat dito ang Senado because sabi ko nga, these issues, these technical loopholes may be something that will be advanced by the defense panel, which may render the entire procedure as null and void, no? Baka doon pa lang ma-technical na, walang saysay lahat, no? So ayaw nating mangyari yun. So hindi ako naniniwala na yung sinasabi ng Kongreso na dinidelay, no? Siguro kung sila rin ang nasa posisyon ng Senado ngayon, they may also be doing the same thing dahil nga kinakailangan talaga ng iba yung pag-iingat.